Yun daw hong, may nagpalabas daw po na welfare check na son kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May bumisita. Oo. Mukhang nagalit po ang BP Inday Sara Duterte. Alam mo ba sinabi niya? Ano sabi? Kinukundi na daw po ni BP Inday Sara Duterte ang umano'y welfare check. Ano ba itong welfare check na ito? Na mga opisyal daw po ng Philippine Embassy sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na anyay paglabag daw po sa consular rules at banta sa kanyang kaligtasan at binalaan po niya ang ICC at ang pamahalaan na mananagot sa anumang mangyaring masama kay FPRRD. Ano ibig sabihin? Pinuntahan ng mga, medyo maikli masyado itong... May bumisita daw Oho. para i-check daw yung welfare ng dating Pangulo. Kasi Okay. di ba nababalita na payat, may sakit, meron na etc. siyang, sabi pa ng abogado, hindi na nakakakilala, di ba? Oho. So pinuntahan ng batay dito sa sulat, ha? Kasi Oho. wala pa namang konfirmasyon o wala pang reaksyon dito ang kabilang panig eh. Binisita daw at ang dahilan i-check nga yung welfare check nga. Ayun. Titingnan kung anong kalagayan. Ito ba yung statement ng OBP, Office of the Vice President? Yes, oo. Sige, basahin na natin siguro, no? Sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, para makita natin yung buong konteksto ng balitang ito. Sabi niya, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense, tama ba? A false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. So, ibig sabihin, mali yung ginawa nila? Sabi, yung mga opisyalis? ayaw nga nila eh. Tinututulan nila yung welfare check na yon. Kung meron man. Kasi parang may listahan ata ang ICC na pwede lang po dumaraw sa kanya, no? Since the month of March, there has always been at least a family member or two, ito pala ang dahilan, that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC is allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague, places his life and safety in imminent danger. Yun pala ang punto. Hindi daw pinagpaalam sa pamilya. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visit. FPRRD does not need you. Ayun, our family will take care of him. Ayun pala, Nelson. So yun pala ang dahilan. Tinututulan nila. Dahil hindi daw nagpaalam. At nangangamba sila na baka may ibang ginagawa pa. Bukod dun sa welfare check na yon. Kaya ang kanilang contention, baka daw po manganib ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Ayun. Pero sa tingin ko naman dyan, di ba ba, kasi ang consulate eh. Ang point niya ata doon, ba't kayo titingin? Kayo nga ang kumidap sa dating Pangulo. Yun nga, oo. Well, kung sa part naman ng gobyerno,
May nabalitaan kasing na 'di ba na hindi na maganda yung kalusugan. Yun na nga. Baka i-check lang naman kung totoo o hindi. Oho. Yun na nga, kung ako naman sa part ng gobyerno, kung titingnan, siguro kung ang problema kung in-interview, no, malapit ba, ano ba? ICC, hindi na alam kung talaga Oo totoo. nga, no? Wala rin namang report na nagsasabing may ginawang ganyan nga. Ito'y base lang di umano sa report na nakuha Na nakarating sa OBP. Palasyo ng Malacanang. Tsaka nakuha ng OBP. Ayun. So yun pala yung tinatawag nilang welfare check. Oho. Hindi, siguro kung sabihin lang ng palasyo na hindi, tinecheck na namin kung talaga nga bang, kasi nagpalabas kayo ng balita na sa'yo payat na, may sakit, ganyan kalagayan. Kaya tsaka nagre-request ata ang, di ba, ang mga Duterte na, kailan ba dapat ang schedule na hearing? Di ba parang September nung nakaraang, Itong 23, kahapon dapat na hindi natuloy, di ba? Hindi na natuloy. Kasi nga, parang humiling ata yung abogado nila na Wag muna. Dahil not fit to stand trial. ayun. Baka yun naman nag-trigger sa Consulate Office na, no? Maaari. Pero hintayin natin, wala pa namang konfirmasyon Bagay. Na maaari naman sabihin nila, hindi naman totoo yan, wala naman ganyan. Oho. Ayun. Bago tayo makapag-komento. Oho. Kaya yun lang pala. Kaya ko lang naman binasa, Nelson, kasi nga, yung pangamba at pagkundina ng Office of the Vice President, particular na po ang pangalawang Pangulo, akala ko ano yung welfare check na sinasabi na yon. So yun ho pala. Ayan. Ano ba itong sinasabing, yun daw, peking dokumento ng International Criminal Court? Nabalita ano ba yung bagay na yan? Peking dokumento. Peke daw po yung dokumento ito. Sa kabatiran po ng ating mga kababayan, lumalabas daw po ang mga pangalan na Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na inilathala ng public redacted version. Meron palang ganon? Ano yun? Public redacted version ng pre-confirmation brief ng International Criminal Court kaugnay po ng kasong crimes against humanity laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi po binanggit ang kanilang mga unang pangalan, tinutukoy si De La Rosa bilang PNP chief na agad po nagpatupad ng malawakang kampanya kontra droga matapos po ito italaga ng Pangulong Duterte noon pong 2016. At nakasaad din daw po sa briefer na si De La Rosa ay nangakong ipatutupad ang scaled up na version ng Davao model at inilusad daw po yung Project Double Barrel na naglalayong i-neutralize ang mga personalidad na sangkot daw po sa illegal na droga. Sa dokumento ito, Nelson, mga kababayan, lumalabas din daw po na iniuugnay ang pangalang Aguirre. Sinabi umano ni Aguirre noon sa programa ng administrasyon ang patayin ang mga drug lords. Ba? Oho. Mariin itong itinanggi ni Aguirre. Nelson, hindi raw po totoo yan. Pero, ayon ho naman kay Attorney Cristina Conti, ICC, Accredited Assistant to Counsel, malinaw na tinutukoy sa briefer ang naging papel ni De La Rosa sa pagpapatupad daw po ng war on drugs. Para kay Conti, inilatag ng prosecutor ang posibilidad na si De La Rosa ay co-perpetrator ni Duterte sa mga umano'y DDS-style killing na sinagawa bilang bahagi ng pambansang plano kontra droga. Ayon. Well, aywan ko lamang kung ito ba'y peke o totoo, Nelson. Kung mukhang lumalabas nga na lumilitaw ang mga pangalang ito. Di ba? Abangan ang mga susunod na kabanata. Pero wala pa naman akong natatandang binanggit yung, di ba yung Justice Secretary, Vitaliano Aguirre? Dati, Kasi nung time na yun, siya ang DOJ Secretary.
nung mga panahon na yon, no? Well, ang nagsasabi naman kasi itong si Alwell, alam mo naman ang motibasyon ni Attorney Conti, hindi naman sa kinu-question natin, isa nito sa mga nagsusulong na talagang may konting sama din ng loob sa mga Duterte ito, Nelson eh. Aha. Kaya nga sabi natin, ang tabayan na natin, wag muna kayong mag-react ng hindi maganda. Pinakamabuti, siguro, kay Senador Bato de la Rosa, ay i-check nyo pong mabuti itong bagay na ito, Nelson. Ayan.